ang UNTV News Worldwide. Yes! Hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa Klein, kamusta na dyan? At sa mga kasama mo, at ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning kuya at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Oo, magandang umaga din sa dyan. At gising-gising na mga kasambahay, magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, January 22, 2024. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Klein Sinca. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. 25 patay sa pag-atake ng Ukrainian forces sa Donetsk, Ukraine ayon sa Russian officials. North Korea handa nang i-welcome si Russian President Vladimir Putin. NATO magsasagawa ng pinakamalaking military exercise, 90,000 military men sasali. Democrats nais mai-reaffirm ang posisyon ng US ukol sa Gaza. Canadian retail sales bumaba ng 0.2% noong November 2023. Treatment versus melanoma ibibilang sa pharmaceutical benefit scheme sa Australia. Una sa ating mga umaatikabong balita. Mahigit 20 ang nasawi sa pinakabagong pag-atake ng puwersa ng Ukraine sa lungsod na kontrolado ng Russia. Ito ang umaatikabong balita ni Kate Lioren. Umakyat na sa 25 ang casualties habang hindi bababa sa 20 ang sugatan sa Donetsk, Ukraine. Ito ay matapos maglunsad ng pag-atake ang puwersa ng Ukraine sa lungsod na kontrolado ng Russia na nasa silangan ng Ukraine ayon kay Denis Pushilin na itinalagan na pinuno ng rehiyon noong linggo, January 21. Ang Donetsk ay isa sa 4 na rehiyon ng Ukraine na inaangkin ng Russia na nakubkob nito noong nakaraang taon sa isang hakbang na tahasang kinondena ng karamihan ng mga bansang miyembro ng United Nations. Sa isang pahayag, sinabi ni Russian-installed Mayor Alexei Kulemzin na pinaulanan anya ng mga puwersa ng Ukraine ang isang abalang lugar sa Donetsk kung saan matatagpuan ang mga tindahan at isang palengke. Sinusubukan na rin umano ng mga kaukulang espesyalista na makakolekta ng mga fragment ng mga armas na ginamit sa pag-atake, dagdag pa ni Kulemzin. Samantala hanggang sa kasulukuyan ay wala pang ipinalalabas na opisyal na pahayag ang Ukraine kaugnay ng nangyaring insidente. Kate Lioren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balitang North Korea at Russia naman tayo, handa nang tanggapin ng North Korea si Russian President Vladimir Putin. Ito ay muling isenyales ng pagpapalalim na ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang umaatikabong balita ni RK Liorca. Patuloy na nagkakaroon ng mas malalim na diplomatic ties ang Russia at North Korea. Napatunayan ito nang pumunta sa Russia noong Setyembre si North Korean leader Kim Jong-un. Kaya naman ayon kay North Korean Foreign Minister Cho Son-hui, handa nang papuntahin ng North Korea si Russian President Vladimir Putin. Matagal nang inaakusahan ng West ang North Korea na tinutulungan nito ang Russia sa pakikipaglaban nito sa Ukraine kung saan pinadadalahan ng daan-daang mga armas at artillery shells. Nagpunta si Minister Hui sa Russia upang makipagpulong sa Russian leader at sa counterpart nito na si Minister Sergey Lavrov. Nagpahayag na rin si President Putin ng kanyang interes na makarating sa North Korea.
Ayon naman sa isang pahayag, nagbigay ng pasasalamat ang Russia sa kaalyado nito dahil sa patuloy na pagbibigay nito ng full support at pakikipagkaisa ng North Korea sa Russian government sa special military operation nito sa Ukraine. Kaya naman, nababahala pa rin ang Washington at Seoul sa pagpapatuloy ng alyansa ng dalawang bansa. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang isagawa ng NATO ang pinakamalaking military exercises nito mula pa noong Cold War na lalahukan ng libo-libong tropa ng militar. Layo ng drill na sanayin at subukin ang kahandaan ng mga bansang miyembro ng alyansa laban sa anumang banta ng kaaway. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Hello Jeffrey, kailan magsisimula ang drill at ilang bansa ang kasali dito? Yes, magandang araw Noel. Ang biggest military drill na ito ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na tinatawag na Steadfast Defender 24 ay magsisimula sa susunod na linggo at tatagal hanggang buwan ng Mayo. Lalahukan ito ng nasa 70,000 tropa ng militar mula sa 31 member countries, gayon din ng Sweden na nahahanda na maging ika-32 miyembro ng NATO. Ayon kay Supreme Allied Commander Europe Christopher Cavoli, pagsasanayan umano sa drill ang pagtugon ng alyansa sakaling umusbong ang isang senaryo ng salungatan sa isang near-peer adversary. Sa ilalim ng bagong defense plan ng NATO, ang Russia at ang teroristang organisasyon ang pangunahing kalaban nito. Dagdag pa ni Cavoli, ipapakita rin umano ng Steadfast Defender 2024 ang kakayahan ng NATO na mabilis na makapag-deploy ng military forces mula sa North America at iba pang bahagi ng Allied Nations upang palakasin ang depensa ng Europe. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ano-ano mga kagamitang militar ang kasama sa simulation? Noel, mahigit sa 50 barko mula sa aircraft carrier hanggang sa mga destroyer ang nasasali, gayon din ang higit sa 8 fighter jets, helicopter at drone at hindi bababa sa 1,100 combat vehicle, kabilang na nga ang 133 tanks at 533 infantry fighting vehicle ang gagamitin ng NATO forces. Noel. Oh, I see, malaki-laking drill pala ito. No? At maiba lang ako, Jeffrey, update mo nga kami, kamusta ba ang weather situation naman dyan sa inyo at makapal na yung yellow dyan sa background mo, Jeffrey? Yes, Noel, nitong mga nakalipas na araw nga ay sunod-sunod ang pagbugso ng snow dito sa gawin ng Grand Prairie at ngayon nga ang temperatura ay umaabot pa rin. So minus 15 o feels like minus 18 ang aming nararamdaman dito sa gawing Grand Prairie. Noel. Ayun, sige, salamat sa update at ingatan kayo dyan. Maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Balitang Amerika naman tayo, Noel. Nilagdaan ng dose-dose ng kapwa Democrats ni US President Joe Biden ang isang liham upang himukin ito na muling pagtibayin ang posisyon ng US laban sa pagpapalayas ng mga Palestino sa Gaza. Mula sa Maine, USA, may umatikabong balita si Lea Salar, live! Magandang araw sa iyo, Lea. Ilan sa mga Democrat ang sumusuporta sa sulat na ito? Good morning, Klein. Nilagdaan ang 60 Democrats mula sa House of Representatives sa pangunguna ni U.S. Representative Ayanna Pressley at Jamie Raskin ang isang liham kay U.S. Secretary of State Antony Blinken. Layon ng liham na himuki ng Administrasyong Biden na i-reaffirm ng US na mahigpit nitong tinututulan ang sapilitan at permanenteng displacement ng Palestinians sa Gaza.
Kabilang din sa nakapaloob sa liham ay ang hiling ng paglilinaw ukol sa ilang mga probisyon ng karagdagang kahilingan para sa supplemental humanitarian at security funding request ng kasalukuyang administrasyon. Nagbigay na ang Estados Unidos ng halagang $3.8 billion o mahigit 212 billion pesos na annual military assistance sa Israel. Subalit sa kabila nito, humihiling pa ng karagdagang $14 billion o mahigit 781 billion pesos si Pangulong Biden, ngunit hindi pa ito napagdedesisyonan ng Kongreso. Ayon sa tagapagsalita ng State Department, hindi rin umano nila nais na maalis ang mga Palestino mula sa Gaza o kahit sa labas nito. Itinanggi rin ng mga ito ang hinihiling ng ilang Israeli officials na ilagay na lang sa labas ng Gaza ang mga Palestino. Balik sa iyo, Klein. Lea, matanong ko lang, no? Meron bang batas ang US ukol sa supplementary aid funding ito? Klein, meron, ngunit hindi ito akma sa international law. Kaya isang grupo ng 18 Democrat senators ang sumusuporta sa isang amendment para mabigyan ng pagkakataon ang sinumang bansa na makatanggap ng pondo para magamit ang perang bigay ng US ayon sa batas nito, sa international law, humanitarian law, at sa law of armed conflict. Klein? Alright, salamat Lea Salar mula sa Maine, USA na may 151 miyembro sa State House of Representatives. Bumaba ng 0.2% ang retail sales ng Canada noong November 2023. Pinangunahan ang pagbaba ng retail sales ng food, beverage at general merchandise stores ayon sa Statistics Canada. Umabot lamang sa $66.6 billion o $49.45 billion ang kabuang retail sales ng bansa noong Nobyembre 2023, mas mababa ito ng 1.4% kumpara noong Oktubre ng kaparehong taon. Sanhi ito ng pagbaba ng sales ng bansa sa apat sa siyam na subsectors noong Nobyembre. Kinatawan nito ang 43.5% ng retail trade ng bansa. Subalit na-offset naman ito sa pagtaas ng 0.5% ng sales motor vehicle at parts dealers sa ikatlong buwan. Batay sa paunang pagtaya ng Statistics Canada, maaring tumaas ng 0.8% ang sales noong Disyembre. Ayon kay Derek Holt, pinuno ng Capital Market Economics sa Scotiabank, pinakamataas aniya ang retail sales sa unang quarter ng 2023. Inaasahan namang mapapanatili ng Bank of Canada na steady sa susunod na linggo ang interest rates habang ang inflation rate ay mas mataas sa target nito na 2% sa kabila ng pagbagsak mula sa peak nito noong nakaraang taon at mga palatandaan ng mabagal na paglago. Balitang Canada pa rin tayo, Noel. Nagdulot ng pagsasara ng mga paaralan ang bagong snowstorm na tumama sa Northeast habang ang matinding lamig ay natapos na sa Canada, maliban na lamang sa Northern Alberta. Mula sa Texas, USA, may umatikabang balita, si Abby Valdez live. Gandang araw sa iyo, Abby. Ano ang problemang naidulot ng malamig na panahon ngayon? Magandang araw din sa iyo, Klein. Muling napailalim ang mahigit 100 milyong residente ng Mid-Atlantic at Northeast USA sa winter alerts noong Biyernes dahil sa bagyong nagbagsak ng snow mula Indiana patungong Delaware. Nagdeklara ng snow emergency sa Philadelphia at sinara ng school district ang mga paaralan noong Biyernes, gayon din sa mga pampublikong paaralan sa Baltimore City, habang buong linggo nang nakasara ang mga paaralan sa Nashville dahil sa problemang dala ng bumagsak na snow. Nagdala muli ang isang malaking Arctic blast ng mapanganib na mabababang temperatura sa Plains, the Midwest at South noong weekend, kaya nakataas ang freeze alert sa mga lungsod gaya
gaya ng New Orleans, Jacksonville at Corpus Christi. Nananatili namang nakapailalim ang Northern Alberta sa extreme cold warning sa buong Canada. Sinasabi ng Environment Canada na inaasahan ng wind chill ay malapit sa -40 Celsius magdamag. In-extend ng Vancouver ang extreme weather alert sa lungsod dahil noong linggo hanggang noong linggo dahil sa akumulasyon ng niebe at freezing rain conditions sa buong lungsod, subalit nakapagbukas na muli noong Biyernes ang karamihan ng paaralan sa Metro Vancouver matapos ang 2 araw na walang pasok. Balik sa iyo, Klein. Sabi, kamusta naman ang lagay ng winter sa East Coast Canada? Klein, patuloy rin sila nakararanas ng snow at malamig na panahon sa East Canada at ngayon ang temperatura na nararanasan nila ay umaabot na ang -8 degrees centigrade. Klein? Salamat Abby Valdez mula sa Texas, USA na ang average snowfall ay 0.1 inches at ang pinakamaraming natatanggap na snow ay ang Western Texas. Ayan, lipad naman tayo ng Australia dahil ibibilang na ng Australia sa kanilang pharmaceutical benefit scheme ang isang immunotherapy treatment para sa advanced melanoma sa February 1. Layo nitong masuportahan ang milyon-milyong Australians na mayroong malala at patuloy na kondisyon ng sakit. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. Ang skin cancer o melanoma ay itinuturing na national cancer ng Australia dahil sa mataas na antas ng ultraviolet radiation ng bansa. Taon-taon, nasa 20,000 Australians ang nadadiagnose na may melanoma habang may isang namamatay sa skin cancer kada 6 na oras. Ang paggagamot laban sa melanoma ay posibleng umabot sa 315,000 Australian dollars o 11.6 million pesos per treatment course. Kaya naman, minarapat ng Department of Health na ibilang sa Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS ang Opdualag, isang melanoma treatment course. Ayon kay Federal Health Minister Mark Butler, sa pamamagitan ng murang gamot, hindi kailangang mamili ng mga pasyente sa pagitan ng healthcare o pagbabayad ng household bills. Simula sa February 1, 2024, makaaasa ng libu-libong halaga ng government subsidy sa presyo ng Opdualag ang mga pasyenteng may advanced melanoma na hindi kayang tanggalin ng surgery na nasa edad 12 years old pataas. Ang Opdualag treatment ay premix combination ng nivolumab at relatlimab na ibinibigay sa pasyente sa pamamagitan ng intravenous o IV infusions direkta sa bloodstream. Tinutulungan ng combined immunotherapies ang T-cells ng isang tao upang palakasin ang immune system bilang panlaban sa advanced melanoma. Subalit may ilang malalang side effects na posibleng maranasan ng isang pasyente habang itinuturok ang Opdualag. Kabilang dito ang panginginig, pangangati o rashes, pagkahilo o halos himatayin, hirap sa paghinga, lagnat at back o neck pain. May panganib din na makaranas ng mga komplikasyon o maaaring magresulta ng pagkasawi kung tatanggap ang pasyente ng allogeneic stem cell transplant bago o matapos ang Opdualag treatment. Danny Delieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balitang public service naman tayo. Pinagre-register ng PH Embassy o Philippine Embassy sa Canada ang lahat ng Filipino international students sa bansa hanggang January 31. Samantala, magsasagawa naman na intensive care training course para sa Filipino nurses sa Spain sa February 17. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Hinihikayat ang lahat ng international students sa Canada na magpa-register sa embahada.
Bukas ang registration hanggang January 31. Mag-register lamang sa qrco.de/PH Students in Canada or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PH in Canada. Nangangailangan naman ng driver ang Philippine Embassy sa Netherlands. Sa mga interesado mag-apply, mag-email lamang sa thehague.pe@tfa.gov.ph o tumawag sa 070-360-4820 para sa iba pang impormasyon. Samantala, muli magsasagawa ng intensive training course para sa mga Filipino nurses sa Spain. Gaganapin ito sa February 17, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Spain. Sa mga interesadong dumalo, mag-email lamang sa edda0022@outlook.com. Hinihikayat naman na mag-register ang mga Filipino community organization sa Malaysia sa Embahada ng Pilipinas sa bansa. Maging ang mga Filipino students, faith-based, regional, professional at school alumni organizations ay hinihikayat rin na magrehistro. Maaaring mag-register sa bit.ly/registration form philcom.org hanggang February 18. Mail sa Kuala Lumpur pe.eci@tfa.gov.ph kung may mga katanungan. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ito na, Noel, ang di natin makakalimutan, ang pinakabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Yan, narito na ang pagbati ng ating mga kababayan. Binabati ko rin mga Akrano, nasa Akran. Kamusta ka mga kapatid? Ginahigugma ko mo, nahidlaw ng pinyog. Magkita kita. Salamat sa Diyos. Yan, mauna na akong bumati, Noel. Binabati natin ang Sinca family at ang Kubaco family nandiyan sa Anaheim. Kamusta kayo dyan? Binabati din natin, Noel, ang mga kasama na sa Los Angeles chapter dito dahil gagawa sila ng ating mini UNTV Cup, Los Angeles Local Edition. Isimana sila, mga players natin. Binabati natin sila. Shoutout kayo dyan. Good luck and have a good game. And well, Ayun, buti kayo dyan. Sana na maka-join, ano? At pero ganun pa man, gusto ko lang din na makibati din. At binabati natin si Brad Burt and si Hilda Mendoza dyan sa Rainbow Lake. Mga lagi nanonood sa atin. Yan sila si Margie and Brad Jaime Aquino, sila Brad Ferdinand, and si Michelle Gonzalez. Ganun din si Brad Reggie Avila, kay Brad Daniel, si Esme Cabradilla, kay ganun din kay Brad Jesse and Joseph Reyes, kay Sis Madel and Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia. Ganun din kay Aileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Brad Steve Cayetano. Ayan, hello. Kay Sis Fe, kay Brad Ayi and Sis Ana Palugod. Hello sa inyo. At sa lahat ng mga kasama natin sa MCGI Pro dito sa Edmonton at ganun din sa buong North America. At Klein, siyempre sa aking mahal na asawang si Erwina, hindi ko yan makakalimutan batiin. At ang si Juan at si Joanne. Ayan, Klein, mukhang maganda dyan sa lugar mo ngayon, Oh, Noel, actually nasa West Covina tayo ngayon kung saan gaganapin ng mini UNTV Cup. Dito lang din halos near Los Angeles. At bagamat tirik ang araw ay 15 degrees Celsius dito ngayon at inaasahan natin actually ang pagulan din sa araw na ito. Ngunit dahil California weather ay paiba-iba. Minsan ay tirik ang araw, ay minsan naman ay very cloudy. Kaya yun. Kamusta naman kayo dyan, Noel? Balita ko'y makapal na talaga ang snow ngayon. Winter na winter. At tama ka dyan. Ngayon medyo, sabi nga nila, medyo uminit pa ng konti. It feels like negative 18 ngayon dito sa lugar namin. Pero nung nakaraang linggo, Klein, ngayon lang ako nakaranas ng ganong klase ng temperature kasi umabot ng negative 55 degrees Celsius ang weather dito. Kaya sabi ko nga, ito pala yung pakiramdam pagka yung ganito na kalamig na yung sinasabi nila noon at napapanood ko rin nga sa mga sa mga videos, mga video clips na ina-upload sa Facebook, yung mga naghahagis ng kumukulong tubig at nagiging yelo. Totoo pala yun. Talagang napakalamig at anything na naka-expose ng mga balat ay delikado kasi posible na magkaroon ng frostbite. Yung konting sandali na mag-stay ka sa labas, nung nakaraan kasi sinubukan ko rin mag-shovel ng snow, at hindi ako nag-check ng weather. Talagang
mahalaga pala na nag-check lagi kung ano yung temperatura sa labas dahil napakalamig. At yun nga, isang posibleng maging cause ng frostbite kapag ka nagtagal sa labas at hindi mo napapansin. Klein, yun ang aming kalagayan dito pagdating sa weather. Yun nga talaga, bundle up and more layers sa ating damit. Oo, pero sa ibang sa ibang mga lugar din dito, kasi nung mga nakaraan, matagal January na wala pang snow. Klein, hindi pa nakakaranas ng snow. First week ng January, halos wala pang snow. Tapos medyo maganda pa yung temperatura, hindi pa ganun kalamig. Pero bigla siyang drop down at umabot nga ng ganung temperatura. At ngayon naman, medyo umaangat ng konti, umiinit. At hopefully by mga susunod na mga linggo pa, mas gumanda pa yung magiging temperatura. Pero nasa winter season kasi tayo ngayon, kaya siyempre expected na medyo makapalang yelo din dito. At ine-enjoy din yan ng mga residente dito dahil marami ring mga winter activities, winter sports na kung saan yan ay nagiging involved din mati yung ating mga kababayan, Klein. Isa din sa mga in-expect natin dito sa Los Angeles dahil naramdam na rin ng unti-unting paglamig at lalamig pa sa mga susunod na mga linggo. At I can only imagine, Noel, yung experience dyan sa mga pag-shovel ng snow dahil ako personally hindi ko pa na-experience yan. Kasi sa akin mga checklist to experience ang mga kapal na snow. Ngunit mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang mga news programs na UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 12, verse 16. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. Matikabong balita sa iba't ibang Ayan po ang mga matikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, January 22, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo de la Verdad 1350. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Klein Singka. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.